Pag-usapan pa natin ang hanap buhay na pangingisda sa Manila Bay kasama si Mobile Journal, Francis Orcio. Ilan yung mga kasamahan, Francis, ni Kuya Nonoy na taga Parañaque, no? Na dito sa bahagi ng Manila Bay nangunguha o nangingisda. Pops J, nung pumunta tayo doon mismo sa may Bulungan Fishport, maraming mga mangingisda talaga doon sa Parañaque City. Ang nakadepende lang din doon sa pangingisda bilang pangunahing pangkabuhayan. Affected. Specifically doon sa Barangay La Huerta kasi yung Bulungan Fishport ay sakop siya ng Barangay La Huerta na yung bahagi nga doon ay nakatubigan doon sa Manila Bay. Kaya talagang may maraming pamilya ang umaasa na yung pangingisda ang pinakapangunahing pangkabuhayan nila. Daily kasi yan, ano? Meron pa ba silang ibang lugar na pinupuntahan? Ibang bahagi ng Manila Bay na pwedeng umiwas muna dun sa mga sinasabing posibleng maapektuhan ng oil spill? Ang pinakamalapit kasi, halimbawa si Kuya Nonoy kasi, Pops, nung tinanong natin siya kung saan bang area sila ng Manila Bay, doon lang din talaga sa Manila Bay. Tapos may pagkakataon na umaabot sila sa bahagi ng Cavite kasi malapit-lapit na din ang Cavite doon sa lumalayo sila ng bahagi. Sa ngayon dahil nga may kumbaga no catch zone doon sa may bahagi ng Cavite, kaya doon lang sila malapit sa Parañaque at sa mismong Manila Bay area nangingisda. Francis, yung kalapit nilang probinsya na Cavite, may 8 palang lugar ang nagdeklara ng state of calamity, no? Dahil sa epekto ng oil spill mula sa Bataan. Pero dito sa Manila Bay, wala namang sinasabing hindi ligtas, no? Yes, Pops. Actually, sinabi kasi ng Philippine Coast Guard na kumbaga kontrolado naman na nila yung pagkalat nitong oil spill mula nga dun sa MT Terra Nova. And sinasabi nila na hindi na inaasahang aabot sa Manila Bay yung oil spill o yung pagtagas ng langis mula dun sa barko. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin yung monitoring nila kasi sa ngayon nga dahil nga yung sitwasyon din ng Manila Bay ngayon, kaya yung mga mangingisda natin, ganun na lang din yung pangamba at pagkabahala nila na pag umabot talaga doon, apektado ang kabuhayan nila. Francis, may nakausap ba tayo na bumibili ng isda doon? At ano ang kanilang reaksyon? Nangangamba ba sila? Yes, Pops. Contaminated. May mga nakausap tayong mga namimili doon kasi nga dahil fish port yun, talagang bilihan ng mga iba't ibang uri ng isda. Pero sila naman, yung iba nagdadalawang isip, lalo na nga yung mga tahong na doon din mismo talaga nahuli sa Manila Bay. Kapag bumibili sila, minsan yung iba pinag-iisipan muna o yung iba nga hindi na bumibili. Kaya yung reklamo naman ng ibang mangingisda, apektado naman ngayon yung kita nila kasi may mga mamimili na hindi na lang bumibili dahil nga doon sa takot at pangamba na baka yung food poison mula nga doon sa kung halimbawa naapektuhan man ng... Pero nasabi naman ni Kuya Nonoy doon sa iyong report na wala pa namang nagrereklamo na may lasang langis. Yes, Pops. Yung mga bumibili, wala namang bumabalik sa kanila at sinasabing may lasa yung tahong. Yung mga ibinabagsak doon sa fishport, yung mga isda, hindi lang naman galing sa Manila Bay. Yes, tama ka, Pops J. Kasi dahil nga fishport yun, may mga iba pang isda na galing halimbawa sa Batangas or sa may Navotas area, sa may Malabon. Kasi hindi lang din yan sa Manila Bay talaga nakukuha yung mga isda. Kasi hindi lang naman mga shellfish yung makikita natin pag pumunta sa Bulungan Fishport. Merong mga iba't ibang klase pa ng isda. Halimbawa, yung mga tilapia, bangus, meron din doon. Meron din. Ano ang inihahandang tulong ng LGU at Department of Agriculture, ang DA, sakaling umabot ang oil spill sa Manila Bay, maraming pamilya ang maapektuhan. Ang Department of Agriculture, Pops J, para dun sa mga mangingisdang posibleng manganib nga yung hanap buhay nila, yung pagpapalaot o pangingisda nila doon, sabi ng DA, naka-prepare naman sila for the intervention kasi bibigyan nila ng alternative livelihood yung mga mangingisda. Walang financial assistance na nakahanda ang DA para dito. Sa ngayon, Pops J, ang sinasabi ng DA yung alternatibong pangkabuhayan na pwede nilang mai-offer doon sa mga mangingisdang pwede kang mawalan ng hanap buhay. Pero doon sa mga LGU na apektado na nitong oil spill, halimbawa doon sa Cavite, ayun nga ang pinaka mitigation kasi nila yung wag munang mangisda. Ganon. Pero yung DA tumutulong naman na doon sa mga mangisda. Pero doon naman sa may Limay Bataan mismo, yun nga, bukod sa nag-declare ng state of calamity, ay bawal na din talaga munang mangisda. May fishing ban. Pero malaki ang may tutulong ng financial assistance, di ba, Francis? Maraming salamat. Mobile Journal, Francis Orcio.